Nabigla ba kayo na ako yung nandito sa unahan? Anyway, lahat naman members na or may hindi pa. Okay, pero may idea na kayo paano makasali, paano kumita sa business. Tama? Okay, kasi yung pag-uusapan natin ngayon, hindi naman to negosyo. Pero malaking factor to kung gusto nyo maging successful sa negosyo natin. Gusto nyo ba yun? Okay, kasi ang business kasi, this is not, ang negosyo natin, this is not only creating money. Okay? So, ang approach natin ngayon is about you, so that paano ka magkikreate ng results na gusto mo. Na you are happy and peaceful na magaan. Na nag-hustle ka. Gusto nyo ba yung ganon? And ang goal natin today, ang goal ko today is kahit somehow, di ba, hindi naman actually talaga totally makilala nyo yung sarili niyo, pero kahit somehow at least maintindihan nyo kung sino kayo. Yun ang pag-uusapan natin. Gusto nyo ba yun? Okay? Kasi a lot of people, di ba, maraming tao sa labas, may mga ginagawa tayo, iba-iba. Yung iba nagtatrabaho, yung iba nasa sports, yung iba nasa negosyo. Iba-ibang industry. Pero, kung mapapansin ninyo, yung mga taong nag excel sa industry na yon, yung mga taong nagiging successful sa industry na yon, these are the people na kilala talaga nila yung sarili nila. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya the question is, bago tayo magsimula, kilala niyo po ba ang sarili ninyo? Sino dito yung 100% kilala niya yung sarili niya? Palakpakan naman natin nun, no? Okay? So, alam niyo ba yung weakness ninyo? Okay? Alam niyo ba yung strength ninyo? Palakpakan naman natin yun, no? Galing, no? Okay? Alam niyo ba na maganda kayo? Alam niyo ba na pogi kayo? Pag may nagsabi sa inyong pangit ka, ano sasabihin mo? Hindi totoo yan. Di ba? Ang totoo, yan. Palakpakan naman natin yun, di ba? Okay? Kasi, kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo, ang pinaka-importante pa rin yung tingin mo sa sarili mo. Diba? Kaya kung sa tingin mo, hindi ka maganda, or may nagsasabi sa hindi ka maganda, well, sabihan mo na lang na, actually, beauty is in the eye of the beholder. Alam niyo bang ibig sabihin nun? English yun. So, ang kagandahan tsaka itsura ng isang tao, hindi siya nakadepende sa tumitingin. So, nakadepende siya sa tinitingnan. Itindan niyo po ba ako? Kaya po may nagsabi din sa inyo na gwapo ka, maganda ka, sabi mo, thank you. Kasi blessing yun eh. Itindan niyo po ba ako? O, tinan mo ang katabi mo, tinan mo nga. Alam mo na, di ba? O, palakpakan naman natin yan, di ba? Okay? Okay, so ready na ba kayo? So, ako ay katulad nyo rin. Na-invite po ako dito sa business na to. I'm a nurse by profession. So, yun ang ginagawa ko na trabaho. So, some of you here, student pa lang, some of you here kaka-graduate, or some of you here parang wala pang ginagawa sa life or nag-start pa lang ng career nila. Pero ako, na-invite po ako dito, 3 years pa ako nag-work. Okay, so ang alam ko lang, ang knowledge ko lang pagdating sa negosyo na to is, sa bago ako na-invite dito is talagang para kumita ng pera is magtrabaho. So, yun ang alam ko. Ngayon, nung nadala po ako dito, akala ko ano lang to, negosyo lang. Alam mo, pag nagdinegosyo ka, you put up a business, yung tindahan, tapos maghanap ka ng clients mo. Akala ko dun lang yung, take actions ka lang and everything. Pero nung na-expose po ako dito, may mga trainings na. This is more on than that. Okay? So, in order for you to become successful pala, hindi lang siya more on, taking actions and hustle every day. Naiintindihan niyo po ba ako? Kailangan mo rin maintindihan sino yung taong nag-hustle. Kailangan mo din maintindihan yung game, diba? Para maging successful ka because life is a game. So, kailangan mo maintindihan yung rules. Kailangan mo maintindihan kung sino din yung player dun sa game na yun. And yun ang pag-uusapan natin today. Clear ba tayo doon? Yes. Okay? Kaya ako, akala ko dun lang siya. Pero nung nag-attend ako ng training, dun ako mas lalong naging mas naintindihan ko yung negosyo natin. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi magiging leader po kayo and kailangan dapat ang leader para mag-guide ng tao, ready ka rin para i-guide yung mga taong magiging part ng negosyo mo. So kung ikaw hindi ka okay, kung ikaw hindi mo kilalang sarili mo, paano mo mag-guide yung mga taong ibibigay sa'yo, ilalagay sa'yo? Naintindihan niyo po ba ako?
Kaya doon ako na mas lalo kong naintindihan yung negosyo natin because this is about only you. This is also about the people na magiging part ng negosyo mo. Naintindihan niyo po ba ako? So, nung nag-attend ako ng mga training, doon ko naintindihan na kailangan pala hindi lang more on skills lang ang i-master natin. So, marami pa. Kaya yun ang pag-uusapan natin today. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, so let me start with the 3 kinds of approaches na ginagawa sa isang tao para matulungan siya maging successful or para ma-handle siya ng maayos. Okay, so number 1, meron tayong tinatawag na instructional. Okay? Yan. So, or informational. Siguro alam niyo naman to, di ba? So, this is the type of approach na ang ginagamit dito is more on instructions. More on informations. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Okay, ito yung sinasabi na madalas natin ginagawa dito. Sinasabi ng mga mentors natin, ng FP, ng SPs natin, anong pinapagawa sa atin everyday? Kailangan dapat meron kang 5 kausap everyday. Tama ba? Tama? Okay. Ano pa? Kailangan dapat pumapasok ka dito, dapat on time. Instructions yun. Tama, di ba? Kailangan nagdadala ka dito ng mga invites. Di ba? Tama ba? Tama? Yes. Yun ba yung instruction sa inyo? Yes. Yun ba yung instruction sa madalas naririnig sa mga SP? Yes. So, yun yung ang tawag doon is instructional type of approach pagdating sa leadership or on how to handle people. Tapos, pangalawa, yung tinatawag naman natin na motivational. Okay? Pag sinabing motivational, ito yung may mga promo. Diba? Sa Ascendra na lang, meron tayo ditong gadget. Tama? Or malamang meron pa sa inyo team promo. Example, pag kinausap ka ng SP mo, pag nakadirect ka ng ganito, may reward ka sa akin na cellphone. May reward ka sa akin na isang sakong bigas. Meron bang mga ganon? Yes. Ang tawag doon is motivational. Kasama din dyan yung why. Why you are doing the business. Bakit mo siya ginagawa? Bakit ka gumigising araw-araw? Bakit ka nagsisipag araw-araw? That's motivational. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Ngayon, this is the how of the business and this is the why. Tama? Ngayon, the question is, bakit eto tinuturo na kung paano, sinasabi na sa inyo anong gagawin nyo araw-araw, nagbibigay na ng instructions. And sa panahon natin ngayon, with the technology that we have, madali na yung mga bagay-bagay, tama ba? Yes. Diba? If you want to know something about a certain subject, anong gagawin ninyo? Google. ChatGPT. Ang dali na. Tama? Pero how come, kahit madali na, kahit lahat ng information given na, may Google na and everything, pati instructions binibigay na sa inyo, pero how come hindi mo pa rin nahihit ang gusto mo? Bakit hindi mo pa rin nakukuha yung income na gusto mo? Bakit hindi ka pa rin kumikita? How come given na tong instruction or information sa atin? Naiintindihan niyo po ba ako? And we move to the next approach, which is motivational. May information na, may motivation na. Di ba? Alam mo ng reason mo bakit ka humahataw, bakit ka nagsisipag, para sa parents ko. Tama? Para sa mga kapatid ko. Para magkaroon ako ng ganito. Tapos may mga promo na binabato. But how come given na tong dalawa, but still, hindi pa siya enough? Still, ang 20,000 pesos per month or 50,000 pesos per month, hindi mo pa rin nakikita. So, ilang months ka na, simula nung nag-ano tayo dito, sa mga nakasama namin from January, nagsimula tayo ng switch on and lumipas na po yung 6 months. Okay? May mga instructions na, may mga motivations na, pero how come hindi pa rin nagiging consistent? Maybe, baka ito na lang yung kulang. Yung pangatlo. Yung tinatawag natin na transformational.
Pag sinabing transformational, this is the who. Baka hindi to ang kulang. Baka hindi rin to ang kulang. Baka ang kailangan na itong magbago. Kailangan na itong mag-transform. Kasi kahit given na the informations, ang training, nako, structured na yung training natin. May learning hub na. May mga video na sa YouTube. Tama? Every week, ang Zoom natin, may training yung mga founders natin. Given na. Tama ba? Ganon din, nandyan yung mentor mo para mag-motivate sa'yo. May mga promo pa si Ascendra. May mga promo pa na personal sa yung mentor mo. Okay? Baka hindi na to yung kulang. Baka ang kulang na, kailangan na to magbago. Kailangan na to mag-transform. Kasi kahit given na to, pag hindi to nag-transform, ang success hindi pa rin magbabago. Because in life, tandaan nyo to, you will never attract what you want, or you'll never get what you want. You will always get who you are. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya nga may mga instruction na, may mga information na, may motivation na. Pero bakit hindi mo pa rin nakukuha ang gusto mo? Because you will always get who you are. Pag hindi to nagbago, ang resulta mo, hindi magbabago. Pag hindi ka nag-transform, ang result mo, hindi rin yung magta-transform yan. So, yung nakikita nyo sa amin, ano na to eh? Finished product na to. The question is, nakita nyo ba kami nung nagsisimula? Nakita nyo ba yung itsura namin? Nakita nyo ba anong oras kami lumalabas nung first, bago pa lang kami? Wala pang online, nagpa-flyers, mga old school na ginagawa before. Diba? Nakita nyo ba kami paano nagsisipag? Hindi. Kasi nakita nyo na finished product. Naiintindihan nyo po ba ako? So, ngayon, bakit kami nakarating dito? Because yung kami, nag-transform siya. From ako I joined this business at the age of 22. At the age of 23, naging part ako na-hit ko yung first million ko. At the age of 23. Paano natin yun? Okay? Pero bago ko na-hit to, nagkaroon ng transformation sa akin. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Nagkaroon ng transformation. Paano mentor nagta-transform? Paano nagta-transform ang isang tao? Simple lang. Dapat willing ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nag-transform, syempre may mga experiences yan. May binabato sa'yo na experience, may binabato sa'yo na tao, may binabato sa'yo na situation, then out of that, doon ka nag-grow. Doon ka nagkakaroon ng tinatawag na transformation. At ang situation, dalawa yan. Diba? Ang tao din na binabato sa'yo, dalawa. May positive, may negative. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. May matutunan ka pag maganda ang sitwasyon mo, pero mas marami kang matutunan pag ang sitwasyon mo pangit. Naiintindihan niyo po ba ako? That's why, dito sa transformational na approach dito, I would like to encourage you na ma-shift ninyo yung mindset ninyo na lahat na nangyayari sa buhay ninyo, hindi yan binigay sa'yo para parusahan ka. Hindi yan binibigay sa'yo para, malas ka. Binibigay yan sa'yo kasi gusto mo magbago eh. Gusto mo mag-transform. Okay? So si God, hindi siya muna binibigay sa iyo yung gusto mo. Mag-i-invest muna siya. Babatuan ka ng mga ganyan so that maging ready ka, mag-transform ka to someone who is ready to receive blessings. Like malaking income. Like first car. Naintindihan niyo po ba ako? Lifestyle na gusto mo kasi alam niyo, ang resulta, para siyang baril, nakakabuhay tsaka nakakamatay. So may mga tao na pag binibigay ng malaking income, nagbabagong ugali. Nagiging masama. Example ngayon, lalaki ka. Di ba? Medyo, conservative ka pa, demure ka pa. Baka pa nagkaroon ka na ng malaking income, tapos nagkaroon ka ng sasakyan, baka gamitin mo yan pambababae. So, mawawala ka. Pag babae ka naman, kumita ka ng malaki, tapos nagkaroon ka na ng sasakyan, baka ano ka na. Di ba? Maldita ka na. So, nire-ready ka kasi, syempre, hindi niya ibibigay sa'yo na alam niyang mapapasama ka. That's why, babatuhan ka muna ng
para, palabasin dun yung mga kailangan i-align sa'yo. Para pag na-receive mo yon, ma-handle mo siya ng maayos. Kasi alam mo, ang binibigay sa atin, no, na material blessings, dalawang nagiging impact niyan sa atin. It can be a blessing or it can be a curse. Pag sinabing curse, nagiging pabigat siya sa'yo. Pag sinabi mo blessings, mas nagagamit mo siya para mas mag-inspire ng maraming tao. Tapos mas gumagaan din para sa'yo. Naintindihan niyo po ba ako? O, sino na dito may mga karelasyon? O, kung nagiging magaan yan para sa ibig sabihin blessing yan. Pero pag mabigat, di alam mo na. O mamaya, ang bigat, pabigat ka pala sa akin eh. I-chat mo na. Clear ba tayo doon? Yes. Okay. Kailangan ko pala ito buksan. Naintindihan ba? Yes. Okay, wait lang ha. Iano ko lang to. Okay. Ayan. Ay. Okay, so, ngayon, sa transformation na to, meron tinatawag na ontological coaching. Anong ibig sabihin ng ontological coaching? Ito yung coaching na ang focus niya is maintindihan muna, ipaintindi dun sa tao kung sino siya. Okay? Ano meron siya na pag napaintindi yun at naintindihan ng tao at nagbago yun, ang behavior niya, actions niya, magbabago din. Then yung resulta magbabago. Okay? So, gusto niyo bang makilala kung sino kayo? Yes. Okay, so, who you are, meron kang tinatawag na body. Tama ba? Yes. Okay. Tingnan mo ang katabi mo, may katawan ba yan? Yes. Ano pa? So, meron ka rin tinatawag na emotion. Lahat ba kayo may emotion? Yes. Okay. Ano pa? So, who you are, meron kang tinatawag na language. Tama ba yung spelling ko? Yes. Okay. Ngayon, 55% of who you are is body. 38% yung emotion. Then, ang language is 7%. Okay? So, pag sinabing body, isa-isay natin to. Pag sinabing body, hindi lang to more on sa health mo. Hindi lang to more on sa katawan mo. This also speaks kung paano ka mag-alaga ng sarili mo. Anong kinakain mo? Okay? Anong ginagawa mo na routine every day? Nag-exercise ka ba? Kumakain ka ba ng healthy foods? Okay? Ano pa? Sino ang lagi mong kausap at kasama? Mga mareklamo ba to? Mga negative ba to? Nangangarap ba ng malaki? Mga chismoso ba? Chismosa? Mga mareklamo ba? Then, ano pa? Yung space na kung saan ka lagi. Where are you most of the time? Mga pinupuntahan mo. Okay? Saan ka nakatira? Kasama din yan. Nasa environment ka ba na ang pinag-uusapan puro pangarap or nasa environment ka ba ang pinag-uusapan puro ibang tao? Kasama din yun. Yung mga pinupuntahan mo. Clear ba tayo doon? Yes. Okay. Next is emotion. Pag sinabing emotion, this is your experiences. Okay? Experiences. Ano pa? Relationship kasama din dyan. Yung relasyon mo sa ibang tao, relasyon mo sa sarili mo, relasyon mo kay God. Okay? Pag sinabi naman language, yung lumalabas sa bibig mo. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya nga yung isang tao, alam mo na yung language niya pag sa mga lumalabas pala lang sa bibig niya eh. So, pag lumalabas sa bibig niya, negative, alam mo ng language niya. Ang language niya, ang energy niya is negative. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Pagkausap mo pa lang, alam mo na yung language ng isang tao because lahat tayo may tinatawag na language. Kailan ba tayo doon, kaibigan? Yes. Okay, ngayon, sa ontological transformation, ito munang inaayos natin. Kasi pag naayos to, magbabago yung actions and behaviors mo. Pag nagbagong actions and behaviors mo, ang resulta mo, magbabago din. Pag ito negative, ang actions negative, ang result. Pag ito naayos, maayos to, ang results maayos. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay. Isa-isay natin to para mas maintindihan na ninyo. Clear ba tayo doon? Yes. Okay. So, ang topic natin ngayon, paano pumapasok yung program sa natin based on these three. Okay?
na mayroon ka. Na aspeto na mayroon ka. Okay. Paano ba pumapasok ang program sa isang tao? Ayan, para mas maintindihan nyo. Okay, number 1, verbal conditioning. Okay? Pag sinabing verbal conditioning, ito yung narinig mo. Paulit-ulit. Clear ba tayo doon? Oh, halimbawa, sino yung kasama mo nung lumalaki ka pa lang? Magulang mo. Okay? Nasaan ka? Saan ka nakatira? Katulad, ako na lang, example Okay. Ang parents ko, mahirap sila. Yung mother ko nagtitinda ng isda, father ko naman tricycle driver. Saan kami nakatira? Sa isang barangay na mahirap. Bakit siya mahirap? Kasi mostly ang hanap buhay ng mga tao doon mangingisda. Clear ba tayo doon? Okay. Ano yung verbal conditioning na naririnig ko habang lumalaki ako? Mahirap ang buhay. Magtipid-tipid. Kasi ang pera, hindi naman yan tinatae. Okay? Mahirap kitain ang pera. Naintindihan niyo ba ako? Verbal conditioning. Ano pa? Mag-aral ka na mabuti. Pag-graduate mo, maghanap ka ng paulit-ulit yan. Lagi kong naririnig habang lumalaki ako. Paulit-ulit. So, na-program sa akin, through verbal conditioning, paulit-ulit. That's why, pag-graduate ko, I look for a job. Okay? O, para mas maintindihan nyo, paano kayo tinuruan magsuot ng sapatos ng bata kayo? O, tsinelas na lang. Hindi nyo na maalala. Diba? Hindi nyo na matandaan. Pero eto, nung bata kayo, sabi ng magulang mo, anak, suot mo yung tsinelas mo. Diba, sinuot mo? Tama? Okay. Pagtalikod ng nanay mo nung ginawa mo, inabad mo. Tama ba ako? Nung makita ko na nanay mo, ano sinabi? Anak, suot mo yung tsinelas mo. Verbal conditioning. Suot mo ulit. Pagtalikod ng nanay mo, inabad mo ulit. Pangatlong beses may kasama ng emotion. Suot mo yung tsinelas mo! Tama? Tama? Okay, ngayon, question. Question. Meron bang pumunta dito na nakapaa? Wala. It's automatic na program sa atin. Pag lalabas tayo, kailangan nakatsinelas or sapatos. Automatic na ginagawa mo na. Ganon din ang paliligo. Ganon din ang pagtututbrush. Meron ba dito pumunta hindi nakaligo? Meron bang pumunta dito hindi nakatutbrush? Okay? Or, pwedeng paglabas mo, hindi ka nakatutbrush kasi nakalimutan mo, pero hanap ka ng 7-Eleven, bibili ka ng hanap ka ng pwede mo matutbrushan. Because na-program na tayo, paulit-ulit yan, di ba? Nung bata tayo, paano tayo tinuruan magtutbrush? Di ba, nung bata ka, ayaw mo pa nga maligo, umiyak ka pa nga eh. Di ba? Kaya lang, verbal conditioning, inaraw-araw ka, kaya ngayon, automatic, di ka na nag-iisip. That's your program, automatic na. Di ka na nag-iisip. Part na siya ng routine mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Okay. Ano pa? Pangalawa, hindi mo lang narinig, nakita mo pa. Ang tawag doon is modeling. Okay? Oh, katulad sa akin. Example ang model ko, lumalaki ako, ang parents ko nagtitinda ng isda, father ko naman tricycle driver. Anong model ko? Mayaman, mahirap. So, dahil yun na nakikita ko, kung ano nakikita ko sa kanila pagdating sa pera, pagdating sa relationship, kung ano nakikita ko sa kanila, nagiging ganun ako. Example, lagi kong naririnig at nakikita sa harap ko mismo yung magulang ko nag-aaway. Sinisigawan ng father ko yung nanay ko. Alam mo, nung nagka-girlfriend ako, nung pag nag-aaway kami, sinisigawan ko din yung girlfriend ko. Because it's automatic, by modeling, nakita ko yung father ko ng ganun. Ano pa? Instead na yung galit niya, saktan yung nanay ko, ang ginagawa ng father ko, kumukuha siya ng gamit, yun na lang yung tinatapon niya.
Ang tawag doon displacement. Yung galit mo, instead doon sa tao, yung galit mo ilalagay mo sa bagay. Kung ano makuha mo, itatapon mo. And naging automatic rin. Ako, nung na-encounter ko tong training na to, okay? Doon ko naintindihan yung sarili ko, doon sa relationship na meron ako sa ex ko. Kaya pala, pa nag-away kami, okay? Galit ako sa kanya, pero instead na saktan ko siya, kumukuha ko ng gamit, yun na lang inaano ko. Clear ba tayo doon? And malamang ganun din kayo ngayon. Okay? Kasi, most of the time of who you are, kung sino ka ngayon, hindi ikaw yan. Nakita mo sa magulang mo. Nakita mo sa environment na meron ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Sa pera, example, pag ang parents mo, ako by modeling, no? Pag humingi ako ng pera sa parents ko, anong sabi sa akin? Papagalitan muna ako bago ako bibigyan. So, ang thinking ko, by emotion, no? Body. Ang thinking ko, ang pera is scarce. Ibig sabihin, konti lang ang pera. Kasi nga, di ba, pag humingi ako, papagalitan muna ako bago ako bibigyan. That's why lumaki ako na, nagkaroon ako ng mentality na, alam mo, boksingero, alam mo yung kuripot. Kasi nga dahil doon. Okay, mamaya explain ko sa inyo paano to na-heal. And bakit ako nakarating sa stage na ganito. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi, eto, sinasabi ko yung story ko, no? Pero kailangan dapat maintindihan nyo rin, sana nakaka-relate din kayo based on yun sa inyo din. Naiintindihan niyo po ba ako? Sino naging model mo? Ano pa? Specific event. Pumapasok ang program through specific event. Ano yan? Na-experience mo, hindi mo narinig, hindi mo lang nakita, na-experience mo mismo. Okay? Example, may dumaan na ice cream sa labas ng bahay ninyo. Tapos gusto mong magkaroon ng, gusto mong makabili. Pumunta ka sa father mo, okay? Tapos sabi ng father mo, sabi mo, pahingi naman ako ng pera, gusto kong bumili ng ice cream. Sabi ng father mo, wala akong pera, punta ka sa nanay mo. Tapos pagdating mo sa nanay mo, pinagalitan ka. Tapos after pagalitan, sinabihan ka na, wala, magtipid-tipid tayo. Okay? Yung ice cream, mahal yan. Tama? And hindi kita bibigyan ng pera because you don't deserve it. Masakit ba yon? Yes. And marami sa atin, dala-dala natin yun hanggang ngayon. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. So what is that specific event sa buhay mo nung bata ka na hanggang ngayon dala-dala mo pa? That's why ganyan ka mag-isip ngayon. Naintindihan niyo po ba ako, guys? Yes. Okay? So, dito pumapasok yung program natin. Ngayon, saan siya nanggagaling yung programming? Galing sa parents mo? Okay? Sino yung naging magulang mo? Ano ang mga pina-experience kayo nito by emotion? Now, the problem with the training na meron tayo ngayon, katulad ngayon, no? Okay? Lahat ng mga natindan nyo na training. The problem is, this is just 7%. Ang training kasi natin puro language. Language lang to, this is just 7%. Pero wala sa atin nag-training paano mag-feel. Paano makaramdam. Wala sa atin nag-training, saan natin lalagay ang katawan natin so that pag nagbagong environment natin, magbabago din tayo. Wala nagturo niyan sa atin. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Okay? Kaya ngayon, lumaki ako, ang parents ko ganun. Narinig ko, by model sila. Kasi, from 0 to 4 years old ka, 0 to 4 years old ka, kung ano yung mga narinig, nakita, at na-experience mo dito, hindi mo na matandaan yan, pero kung ano yung mga narinig, nakita, at na-experience mo dito, yan yung naging Bible truth mo ngayon. Ganyan ka na. Bakit ka ganyan ngayon? Bakit ka ganyan mag-isip? Ganyan ang ugali mo, ganyan ang behavior mo. Ganyan ka ngayon. Kasi nga, yan yung mga nakita, narinig mo, at na-experience mo simula nung 0 to 4 years old ka. Okay? Bible truth mo na yan. Imagine mo sinong kasama ko, parents ko. Anong binabato nito sa akin? Pang mahirap ba pang mayaman?
Anong mga pinapa-feel nito sa akin? Nasa environment ako na mahirap. Ang mga nararamdaman ko ta experiences pang mahirap din. Mga naririnig ko ang hirap ng buhay. Magtipid-tipid. That's why, etong kabuuan ko, negative, positive. Pang mahirap o hindi, scarcity ba or abundance? Scarcity. Kaya ganun ang ano ko. Ang actions, behaviors ko, ganun. Pati resulta ko nung umpisa, hindi rin maganda. Hindi ko pa to alam nung nandun ako sa sitwasyon na yon. Naintindihan ko lang to nung naka-attend na ako ng training. Sino pa nag-influence para tayo nag-iisip ngayon? Media. Okay? Pag palagi kang nanonood ng teleserye, di ba? Modeling, verbal conditioning, nanonood ka? Tama? Hindi mo napapangarapin na yumaman ka kasi pag nanonood ka ng teleserye, ang laging bida doon, mahirap. Ang laging traidor. So, tinatatak sa'yo, ini-inject sa'yo, na pag yumaman ka, magiging matapobre ka, magiging masama ka, magiging traidor ka sa buhay. Kailangan mahirap ka kasi pag mahirap ka, bida ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Kaya, kung gusto niyo yumaman, wag na kayo manood ng TV. Pero pwede kayo manood, pero yung mga productive lang na pwede niyo panoorin. Naiintindihan niyo po ba ako? Ganon katindi mag-mindset ang media natin. Kaya nilang piliin kung ano yung papalabas nila. Kaya din nila piliin kung anong ibabalita nila. Kasi ito nababayaran to eh. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya nga ito, na-invento, alam niyo ba kung bakit na-invento yung TV? Para pagkatapos magtrabaho ng mga empleyado, pag uwi sa bahay, wala na sila time mag-isip, manonood na sila ng TV. Kasi pag meron kang time mag-isip, magiging creative ka pa. Makakapag-create ka pa ng something na pwede mong baguhin ang buhay mo. Pero pag nag-create sila ng TV, doon ka na na-focus, magiging routinary na lang ang buhay mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Kaya ako, nung pinart-time ko to, ang isa sa mga nawala sa akin manood ng ganyan. Kasi uwi na sana ako ng bahay, di ba? Uwi na sana ako ng bahay after ng trabaho, pero since nagnenegosyo ako, negosyo muna. So pag uwi ko sa bahay, siguro mga 11, 12 midnight, 1 a.m. Pag uwi ko sa bahay, pagod na ako, antok na, matutulog na lang ako. Wala na akong time manood ng... Kaya tinan mo mga magulang natin. Di ba, mahilig sila manood ng TV. Tinan mo ang language nila. Tama? Madrama. Tapos pa nag-away pa sila para na rin mga artista. Di ba? Hayop ka, lumayas ka dito. Tama? Kasi kakapanood nila. Influence nito. Di ba? Dito nang galing ang mga programming natin. Ano pa? Aside from, ito, social media din. Aside sa media, kasama dyan ang social media. Sino ang pinapanood mo? Pina-follow mo? Kaya magugulat ka by modeling, no? By modeling, kung paano magsalita, paano magbihis, yung pinapalo mo, ganun ka na rin. Tama? Kaya careful kayo sa pinapalo ninyo. Careful kayo kasi na-adapt nyo yan. Naiintindihan niyo po ba ako? Na-adapt nyo siya. Ano pa? Aside sa media, school. Pag pumasok ka dito, verbal conditioning, modeling, anong tinuturo sa atin? Paglabas mo, you learn to work hard for money, and you never learn to make money work hard for you. Tuturuan ka paano maging magaling na empleyado. Okay? And yung mga teacher natin, di ba? Paano sila magtuturo, paano ka maging successful? Sila nga mismo, di ba? Di sila successful. Tapos pag recess, bebentahan ka ng yema, ng money. May teacher kaming ganun Okay lang sana kung barley. Naiintindihan niyo po ba ako? Ito, I'm not against this one pero kasama to sa nag-programming sa atin. Ay, nag-program. Kaya kaganyan ngayon. Kasi may teacher dito, si Ma'am Lori. Okay? Pero paano nag-iisip tayo ngayon? Nung nag-aaral na tayo, sila yung second natin, parents.
Ilang oras tayo nag-stay sa school, sila yung naririnig natin. Verbal conditioning modeling. Naiintindihan niyo po ba ako? Ano pa? Religion. Ito, I'm not against this one, na. Pero may mga religion ang tinuturo, okay lang maging mahirap ka. Kasi pag mahirap ka, mahal ka ni God. May mga religion naman na tinuturo, dapat maging mayaman ka. Kasi pag mayaman ka, marami kang matutulungan. Depende sa teachings. Okay? Pero, eto, if you want to become successful, wala naman tong kinalaman sa success mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. May kinalaman to, paano mo i-handle ang success na meron ka. Kaya lang, kung I am not against this one, pero kung magiging ano ka dito, baka maka-hinder to ng success na meron ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya, paano ka nag-iisip ngayon? Itong apat na to. Meron pa actually isa pa. Friends. Sino mga kaibigan mo, sino madalas mong kasama? Diba? 4 person closest to you right now. 4. Kasama mo lagi, pinapakinggan mo lagi. 4 persons closest to you right now will affect your life 5 to 10 years from now. Kung itong apat na to, negative to, may good news ako sa'yo. You will be the number 5. Okay? Kaya, careful kayo, sino yung dapat, di ba, kung may mga kaibigan kayo, in-invite nyo dito tapos hindi nag-join, totoong kaibigan ba yon? Hindi ko sinasabing hindi, Baka bumibili naman sa'yo ng products. Baka nagbibigay naman ng referral kahit hindi sila member. Pero pag kaibigan, di ba, kung magkasama kayo sa katuwaan tapos kasayahan, or, dapat pati sa negosyo, pagyaman, magkasama pa rin kayo. Diba, totoong kaibigan, so supportahan ka. Pero kung may kaibigan ka, after may pakita to ayaw, okay na sana ayaw eh. Pero kung sisiraan ka, i-chismis ka, pagtatawanan ka, kaibigan ba yun? Hindi, dapat susuportahan ka kahit ayaw, hindi sila nag-join. Di ba kahit papano, sige, bibili ako sa'yo ng barley. Okay, bibili ako sa'yo ng sabon. O, yun ang kaibigan. Pero kung i-chismis ka, kukwento ka, pagtatawanan ka, hindi yun kaibigan. Kaya be careful. Naiintindihan niyo po ba ako? So, ito yung paligid natin, nag-program sa atin. Ano program natin, nakuha natin yan through verbal conditioning, modeling, specific event. That is why, pumasok siya dito sa atin through this. So, the question is, di ba, ano yung mga na-experience mo nung lumalaki ka? Ng mga situations, mga naramdaman mo, pang mahirap, pang mayaman. Di ba? Nasaan ka? Bago ka pumunta dito sa Technocrat, bago ka nag-hub dito, nasaan ka? Anong mga places na pinupuntahan mo? Pang mayaman, pang mahirap. See? Yung language mo, mareklamo ka ba? Lumalabas sa bibig mo, puro ba negative? Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. That's why ang resulta mo ganyan. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Kaya ngayon, gusto niyo ba mabago to? Yes. Okay? Ang gagawin natin ngayon, para mas maintindihan ninyo, no? Okay? Ayusin natin to. Kasi pag naintindihan nyo to, pag naayos kayo, definitely result ninyo susunod na lang siya. Okay? Hindi pwedeng puro ka lang, eto. Yes, mag-yield ka ng result, pero nakakapagod. Ang tanong is, gusto nyo ba ng consistent na resulta? Yes. Diba? Etong tatlo, kung saan sila nag-intersect, okay? Pag ito, nag-match tong tatlo na to, diba? Ang body mo, ibig sabihin, nasa environment ka na, mga positive, nangangarap. Di ba, nandito ka na? Lagi ka nandito, kasama mo to. Tama? Ang ganda ng place natin, pang mayaman. Ang pinupuntahan mo pa, di ba? Hindi ka na pumupunta dun sa pinupuntahan ng mga mahirap, pinupuntahan. Careful ka na sa pinupuntahan mo ngayon. Pati pinapakinggan mo, tapos sinasamahan mo. Tama? Tapos ang emotion mo, di ba, ramdam na ramdam mo na I'm a millionaire. Tama, di ba? Yun ang pakiramdam mo na yayaman ka na, nangarap ka ng malaki. Tapos ang language mo, nagbabago na. Ang lumalabas sa bibig mo, puro na positive. Di ka na nagreklamo.
Tapos nag-affirmation ka pa. Di ba? Bago tayo mag-start, nag-affirmation kayo dyan. Araw-araw nag-affirmation ka. Tapos umabot sa point, na ramdam mo na siya. Okay? Pag eto nag-match tong tatlo na to, that is why, nagiging ano ka? Inspired. Alam mo ba kung saan galing yung inspired? Ang ibig sabihin niyan, in spirit. Ibig sabihin, ang nangingibabaw na sa'yo, hindi na ego. Kaya pag magaan ka, pag eto na, you operate on this one, ang PE nagiging magaan. Ang benta ng products nagiging magaan. Binabato na lang sa'yo yung customers, yung direct, and everything. Kasi nagiging magaan siya. Okay? So, paano? Lang. Okay. Okay, paano tayo marireprogram? Number 1, affirmation. Pinaka most powerful word sa universe, yung itong dalawa na to, I am. So, whatever you put after this becomes your reality. Kaya careful kayo. Diba? Sa lumalabas sa bibig mo. Kasi ang words may power. Nasa Bible yan. Diba? Diba sa Bible ang sabi, in the beginning, there is a word. And the word becomes everything. Naging langit, naging lupa, animals and everything, pati tao na create dahil lang sa word. Ganun ka-powerful ang word natin. Be careful kayo kung anong lumalabas sa bibig niyo kasi kung anong lumalabas dyan, naririnig kayo ng nasa taas. Naiintindihan niyo po ba ako? Kailangan yung disiplinahin yan. So, ang affirmation, hindi to magiging effective kung walang kasamang emotion. Okay? Everyday yan, kailangan nyo dapat sinasabi. Example para mas maintindihan nyo ako. 22 years ako, bago ko naintindihan to. So, kung 22 years ako, ano yung mentality ko? Positive, negative? Pangmayaman, pangmahirap? Do you think sa isang araw ko na affirmation, matatanggal agad yung 22 years na yon? Hindi. Do you think 1 month na affirmation everyday, matatanggal agad yung 22 years na experience kong ganon? Hindi. 1 year, kaka-affirm ko, matatanggal agad? No. It should be everyday hanggang sa may emotion at paniwalaan ko ng sinasabi ko sa sarili ko. Kasi alam nyo, 0 to 4 years old ka, yung programming mo, 97% of who you are right now, ikaw na yan. That's your Bible truth already. Hindi na siya mawawala sa'yo. Dalawang way para mawala yan. Number 1, hypnosis. Kaya lang hindi yun available sa atin. Gusto niyo ba magpa-hypnotize? Yung pagising mo, sino ako? Meron ganun. Makakalimutan mo lahat. Meron ganun na process. Or pangalawa, itong gagawin natin. Number 1, affirmation. Kasi, bakit affirmation? Because by verbal conditioning repetition, di ba? Lumaki ka, anong mga narinig mo? Di ba? Lalo na sa school, di ba? Patal-patalon ka. Ang bobo mo. Pangit ka. Tama, tapos pinaniwalaan mo yun. Ano pa? Galing sa parents mo. Di ba? Day ka magparaturo, pobre lang sina mo. Ikaw pobre ka man. Anong paguna mo sa akin? Nagudo kay kwarta? Narinig? Yes. Di ba lumalaki tayong ganun? Di ba? Verbal conditioning. Pinaniwalaan mo yun. Ano pa? Magtipid-tipid. Ang hirap kitain ng pera. Verbal conditioning. So, anong affirmation mo? Money comes to me easily and effortlessly. Yes. I am rich. I am beautiful. I am confident. Kasi lumaki ka na wala yun sa'yo. Tama? So kung ano yung negative na mga narinig mo, papalitan mo ng panibago. Na dapat yun na yung paniwalaan mo ngayon. Kasi ano man ang mga narinig mo, simula ng bata ka, hindi totoo yun. Nagiging totoo lang siya pag paniniwalaan mong totoo para sa'yo. Ulitin ko ang isang bagay na narinig mo simula ng bata ka, nagiging totoo lang siya pag paniniwalaan mong totoo sa'yo. Kung sinabihan kang bobo ka, magiging totoo siya pag paniniwalaan mo yun.
pag all your life, narinig mo ang tamad-tamad mo, wala kang silbi, magiging totoo lang siya pag paniniwalaan mo yan. Kaya nga this time, i-reprogram natin yung mind mo. Through affirmation, sasabihin mo sa sarili mo, yung gusto mong marinig at gusto mong paniwalaan ngayon. Okay? Kaya ako, nung maintindihan ko to, pinapractice ko siya everyday. Simula nung naintindihan ko to. Pinalitan ko yung mga narinig ko sa parents ko. Kaya ngayon, pag nung naintindihan ko to, pag nag-aaway ang parents ko sa tapat ko, hindi na ako yung bata na, hayaan ko na lang sila. One time, pinagsabihan ko yung dalawa. Sabi, tumigil kayong dalawa ha. Hindi, ginanon ko talaga. Gusto niyo ba, pa nagkaroon ako ng anak, gusto niyo ba mag-away din kami ng asawa ko sa harap ng anak namin? Yan ba ang gusto niyo ipakita sa akin? Sinabi ko sila ng ganun, tumigil. Tumigil yung dalawa. Kasi aware na ako. Naintindihan ko na to. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Okay? Kaya, buti na lang, nung maintindihan ko to, no? Nagkaroon ako ng panibago dahil naging aware na ako dito. Yes, nandun pa rin sa akin yung urge. Pero nakokontrol ko na siya. Kasi hindi na ako yung batang nakita yung ano na yun. Okay? Pag nag-aaway ba kami ngayon ng karelasyon ko, kumukuha pa rin ba ako ng gamit? Hindi na. Naninigaw pa din ba ako? May urge. Pero dahil aware na ako dito, napipigilan ko na. Kasi hindi ako yung father ko. Nakita ko lang yun sa kanya. And I choose kung sino talaga ako. Naintindihan niyo ba ako? So, by affirmation, para mahili yan, kailangan nyo yan anuhin. Kasi, pag hindi nyo to ginawa, iyahan pa rin kayo niyan. Baka pa nagtitake action na kayo para sa pangarap ninyo. Babalik pa rin yung tinatawag na default. Di ba? Nasa sa moment ka na may pinagdadaanan ka na. Iko-confirm mo palagi, sabi ko na, hindi talaga ako magaling. Bobo talaga ako. Okay? Kasi ano pinapaniwalaan mo? Bakit may mga situations ka ngayon? At ganyan ang sitwasyon mo ngayon. Kasi kino-confirm lang ng sitwasyon mo ngayon kung anong pinapaniwalaan mo. Example, mahirap magpa-join. Pinapaniwalaan mo yun. So, babatuhan ka ng mga prospect, pati sitwasyon, na mahihirapan ka magpa-join. Kasi kino-confirm niya ng paniniwala mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Di ba? Lalo pag nalalakyan ka sa 7, nalalakyan ka sa 8.5. Pag nalalakyan ka sa 8.5, nalalakyan ka. Kung malaki ito para sa'yo, okay? Ang mga ma-attract mo na prospect, ganun din, malalakyan din. Or worse, wala silang pera. Okay? Kasi yun ang paniniwala mo eh. So, ang ano ibabato sa'yo ni universe? Ang ibabato sa'yo, situation mga tao to confirm your belief. Sabi ko na eh, malaki yung 8.5 eh. Hanggat hindi mo binabagong paniniwala na yan, hindi magbabago yung mga taong ma-attract mo at bibigay sa'yo. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Diba? Lalo pag wala kang tiwala sa sarili mo. Pag wala kang tiwala sa sarili mo, ang ibabato din sa'yo ng mga tao, hindi rin maniniwala sa'yo. Bakit? Ba't ako maniniwala sa'yo? Ikaw nga, di ka naniniwala sa sarili mo. Diba? Kung hindi ka naniniwala, nayayaman ka dito, ganun din. Ang ibabato sa'yo ng mga tao, or pwedeng maging downline mo yan. Ito yung mga tao na hindi sila naniniwala din nayayaman sila dito. That's why hindi sila pang long term. Mag-join man sila sa'yo, pero later on mawawala yan. Ang malupit pa dito, ang goal mo mag-quit. Pag-hub mo, try ko lang for 1 year. Pag wala nangyari sa akin, aalis na ako dito. Hindi mo goal maging successful. Ang goal mo mag-quit. Kasi nga, ang language mo, itry ko lang for 1 year. Di ba ibig sabihin, mag-quit ka.
So yun ang mga, ang ibabato sa'yo, ganito yan ha. Ang ibabato na sa sitwasyon, pati mga tao, is hanggang 1 year ka lang, talagang mapapakwit ka. Kasi yun ang goal mo eh. Ikaw ba yung ganon? No. Dapat pag-gab mo dito, dapat ang paniniwala mo, bakit ka pumunta dito? Bakit mo to gagawin? Bakit ka mag-stay dito? Kasi naniniwala ka na dito ka nayayaman sa Ascendra International. Yes! Hindi pwedeng try ko lang for 1 year. Kasi pag ganun ang mentality mo, ibig sabihin, ang goal mo mag-quit, hindi maging successful. Naiintindihan niyo po ba ako, ladies and gentlemen? Yes! Diba? Kung hindi ka sa akin naniniwala, okay, magkasubukan tayo. Magkasubukan tayo. Try natin. Sabihin mo sa sarili mo, try ko lang to for 1 year. Bibilangan kita. Ako na magsasabi, bakit ko na nasabi? 10 years na po ako sa industry na to. Lahat ng mga nagsabi niyan at ganun ang goal, wala na ngayon. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi ang goal mo mag-quit. Maririnig ka niya eh. Ang prayer, pag words lang ang prayer mo, words. Hindi ka naman yan naririnig through words. Ang language ng universe is emotion. Okay? Kahit magsabi ka ng, Lord, gusto ko ng ganito. Pero pag hindi mo yan ramdam, hindi ka niya maririnig. Maririnig ka ng nasa taas. Actually, wala naman siya sa taas. Nandyan sa sayo. Okay? So, kung anong emotion mo, kung anong energy mo, yun ang naririnig niya. Naiintindihan niyo po ba ako? So, ano ba yung binabibrate mo? 1 year lang? Ang tanong, ikaw ba yun? Ikaw ba yun na, di ba, after 1 year, pag wala nangyari, mag-quit na? Oh. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Okay? Okay, next. Aside sa affirmation, pangalawa, hello? Find a new model. Okay? Kung gusto mo maging positive, gusto mo mangarap ng malaki, gusto mo maging successful, dapat yung kasama mo, ito yung mga tao or model mo na successful na. Hindi lang kasama diyan yung mentor mo ngayon na nag-guide sa iyo. Kasama din dito kung sino ang pina-follow mo, pinapakinggan mo sa social media. Ako, ang mga tinitingnan ko, mga billionaire. Pinaka-youngest billionaire sa Dubai, tinitingnan ko laging content niya. Si Saijin Yeltsin. So, galing siya, hindi naman siya taga Dubai, pumunta siya sa Dubai. Ang dala lang niya isang bag. Mahirap siya. Tapos nag-buy and sell ng sasakyan hanggang sa yumaman ng yumaman. Grant Cardone, pinapalo ko din. Meron din akong life coach na pinapalo. Okay? So, find a new model. Example, tamad ka. So, dapat ang new model mo ngayon, ang nakikita mo na model, masipag, para nahawaan. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Kung magastos ka, kumikita ka naman ng maayos, tapos wala natitira sa'yo na pera, dapat ang new model mo ngayon, kumikita ng maayos, pero maraming savings. Para nahawaan ka. That's how you find the model. Okay? Gusto mo makadirect? Yes. So, dapat ang new model mo ngayon, masipag mag-directing. Gusto mo makabenta ng products? So, dapat, hanap ka, lagi mong kasama, kausap, ang new model mo, magaling magbenta ng products. Gusto mo kumita ng malaki? Tama? So, dapat ang new model mo, ang tinitingnan mo, kasama mo, tinitingnan mo, pinapalo mo, dapat kumikita ng malaki. That's why ako, umalis pa ako ng bahay. Umalis ako, nakistay pa ako sa bahay ni Mentor Elman. Diyan pa ako natutulog nung nagsimula ako. So, siya yung naging model ko. Pagkagising ko, ini-invite niya ako, mag-meditate tayong dalawa. Sinasama niya ako, doon ako natuto. Pag-uwi namin galing sa labas, mag-inom kami ng wine, natatapos kami mag-usap 3 a.m. Sa akin matutulog.
Pagising ko may pagkain na. Lalabas, hahataw. Araw-araw, dyan ako. Dyan, oh. Bahay nila dyan. So, nagkaroon ako panibagong model. Nawaan ba paano ako mag-isip? Nawaan ba? Yes. Nagbago ba ang language ko? Yes, kasi silang lagi kong kasama. Lumalabas sa bibig nila, puro positive. Okay? Ano pa? Pagdating sa pera, may resulta. So, nawaan ako. Nagbagong language ko. Nagbago yung environment ko. Okay? Nagbago kasi nagkaroon ako ng mga panibagong experiences. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Number 3, paano siya ma-heal? Exposure. Ano pa? New level of experience. Ano oras na ba? Ha? Okay. Naintindihan ba to? Pangatlo? Exposure, new level of experience. O, para mas maintindihan nyo, ha? Hello? O, para mas maintindihan to na maayos. Okay. Yung mga na-experience mo na pang mahirap before, naramdaman mo na mahirap ka, papalitan mo siya ng mga panibagong experience ngayon na mararamdaman mong mayaman ka. Para maramdaman mo deserve mo din. O, gusto niyo ba ng experience ko? Okay. Dati, hand-me-down child po ako. Pag sinabing hand-me-down child, kung ano nilumaan ng kuya ko, pinapasa sa akin. Okay? Pag hand-me-down child ka, usually hindi ka na nangangarap ng malaki. Ito yung pag tinanong mo, bata pa, pag tinanong mo, ito yung language nila. Ikaw nang bahala. Anong order mo? Ikaw nang bahala. Anong gusto mo? Ikaw nang bahala. Meron ba ganon? May mga kilala ba kayong ganon? So ako hand-me-down child ako, ibig sabihin ng nilumaan, pinasa sa akin. Ngayon, nung maintindihan ko to, ginagawa ko na pala siya, pero nung naintindihan ko na to, sabi ko buti na lang ginawa ko yun. Okay? O, tingnan nyo anong mga level of experience ko. Dati, hello? Nung nagtatrabaho pa ako, hindi pa ako nagdi-network, no? Nagtatrabaho pa ako as a nurse. Ang pinakamahal na sapatos na nabili ko, 500 pesos. Buy one, take one pa yan sa Muslim. Diba? Sa Muslim dati, 500 pesos, buy one, take one. Okay? 500. Pinakamahal na sapatos ko na nabili. Nung nag-network na ako, nagkaroon ako ng mga exposure, new level of experience. Example lang to sa sapatos lang to. First ko nabili, upgrade. 1K na sapatos. Okay? Next ko nabili, 5,000 Lacoste. Pinakamahal ko nabili, 45,000 LB. Yan yung nabili ko na sapatos sa pinakamahal. Okay. Ito ipapakita ko to sa inyo kung bakit. Nagkaroon ako ng panibagong exposure. 'Di ba? Anong usually na reaction ng mga average sa tao? Shit, sayang ng pera, ang mahal naman 'yan. Tama? Nanginayang ba ako nung binili ko to? Yes. Okay? Yes, nanginayang ako. Natakot ba ako nung bibilin ko na siya? Paglabas ko ng pera? Yes. Natakot din ako. Pero masaya ba ako? Yes, naramdaman ko rin yun. Halo-halo ang emotion eh. Hindi ko maintindihan eh. Okay? Pero after ng experience na to, napalitan yung mga dati kong experience, tapos eto, anong feeling? Sabi ko sa sarili ko, ito ng standard ko. Okay? So dahil yun ang standard ko, anong mga na-attract ko? Mas malalaki ng opportunities. Mas malalaki ng bagay. Kasi nagkaroon ako ng panibagong standard. Ito pa yung malupit. Pag may nakita ako na shoes, 5,000, ano para sa akin? Mahal, mura. Mura. Bakit? Ano nabili ko? 45. Tumaas ang psychological wallet ko. Hindi yan tataas sa psychological wallet mo sa pag-attend mo lang ng training. Tataas yan sa experience. Magbabago yan through experience. Paano ito nangyari sa akin? Simple lang. Sabi sa akin ni Mentor Elman, samahan mo ako sa Greenbelt. Punta tayo ng LB, may bibilin ako. Pagdating doon, hindi naman pala siyang bibili. Sabi niya, bilhin mo yan.
Eh, alam niya may pera ako kasi kaka-check ko lang ng 100,000. Okay? So, pinush niya ako kasi kung hindi pa niya ako ipapush, ang bibilin ko lang kung ano lang ang ano sa akin. Siyempre, doon ako sa mas nakakatipid kasi yun nga yung mentality ko. Naiintindihan niyo po ba ako? Pero kailangan natin ng someone to push us, to expose us to a new level of experience. Para ang language natin nagbabago. Emotional. Nagbagong emotion ko kasi nagkaroon ako ng panibagong experience. Sabi ko, oh my God, ito palang feeling. Deserve ko pala to. Ito yung gusto ko. Ito na yung gusto ko. So, dahil naramdaman mo ang emotion na yon, mas lalo kang magsisipag. Kasi yun na yung gusto mo eh. Tama? Eh, gusto mo na yung ganun. Kaya ang resulta nagbago. Ano pa? First time ko makapasok sa Wensha, ang Wensha, mag-stay ka doon ng 8 hours, unlimited yung pagkain, may massage. Aksidente lang yun, ha? Nag-attend kami ng training sa Metro Manila. Pagdating namin ng Cubao, wala na kami nasakyan na bus kasi late na kami. Sabi ni Mentor Elman, bukas na lang tayo magbiyahe, mag-Wensha muna tayo. First time, pagpasok ko doon, baliw na baliw ako. Eh, mahilig ako sa pagkain. Buffet. Sabi ko, ito palang buffet. Yung first time ko may experience yun. Tapos 8 hours kami, matutulog ka doon. May sauna and everything. May swimming pool, may hot, may cold. Tapos imamassage ka pa. Tapos may magpupunas pa sa'yo, may mag-alcohol. Sabi ko, ito palang feeling ng mayaman. So, yung level of experience ko, yung emotion ko nagbago. Tama? So ako sabi ko, oh my God, ito yung gusto ko. Dahil gusto ko na to, di ba magsisipag ako kasi ito na talaga ang gusto ko. Mag-i-maintain ko yun eh. Ayaw ko nung bumalik sa dati. Kaya automatic na sa akin pag nandun pa lang ako sa Metro Manila, nasa Wensha pa lang kami, gusto ko na agad makabalik sa Bicol kasi re-recruitin ko na lahat ng mga kaibigan ko. Wala na akong pakialam kung ano sasabihin nila, re-recruitin ko na kasi shit, gusto ko ng ganitong buhay. Panibagong experience. Napalitan ba ang pangmahirap na experience? Yes. Exposure. Parang pa ako ng panibagong model. Affirmation sinasabi ko sa sarili ko. Sa salamin. Bago ako lumabas ng bahay. Ang galing mo. Tinitingnan ko ang sarili ko. Ang galing mo. Ang yaman mo. Ang gwapo mo. Bigla na lang kung gito ng itsura ko. Tama? Okay, palapakan natin yun. Tandaan nyo to. Hello? This is just 7% na sinasabi ko. Pero if you want to go on sa process of transformation, hindi enough na mag-attend ka lang ng training. Kailangan mo siyang gawin. Para kanino? Para sa sarili mo. Tandaan mo sa buhay natin, 2 tao lang ipiplease mo. 2 tao lang. Gusto niyo ba malaman kung sino sila? Yes. Yung ipiplease mo lang sa buhay mo, number 1, yung 3-year-old na ikaw, tsaka yung 80 years old na ikaw. Sila lang ang ipiplease mo, wala nang iba. Kaya ngayon sa ginagawa mo ngayon, at naintindihan mo to, nalaman mo to ngayon, pagdating ba ng time, matutuwa ba ang 3 years old na ikaw sa present na meron ka ngayon? At matutuwa ba ang 80 years old na ikaw sa ginagawa mo ngayon? Yes. Okay? Kaya yun. Para ng panibawang experience, ano pa? Damit. Okay? Pinakamahal ko na nabili na damit, 10,000. Sabi ko, ano pa ng ganyan t-shirt, 10,000? Dati, ang mga binibili ko lang, Novo, yung 200. Eh, totoo. Believe me. Kasi nga, galing nga ako sa mahirap. Kaya kung pipiliin ako dati, kung wala sa akin nag-push, hindi ako magkakaroon ng new level of experience. Pagpasok sa hotel, nahihiya pa ako dati. Kasi nga, hindi ako sanay. Diba? Ang pormahan ko dati, baduy. Kasi ako, mentality ko dati, may maisuot lang, okay na ako. Wala akong pakialam sa combination kung bagay man yan o hindi. Kasi nga hand-me-down child ako eh. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Pero since nasa negosyo tayo, na kailangan dapat, uy, nawala.
Paano ba ito madidikit? Ay, paano may nahulog? Hala. Paano ba to? Kahit saan? Ha? Okay. Ganun pala yun. Okay. Kasi nahulog. Malikot kasing kamay ko. Okay. Okay, clear ba tayo doon? So, um, doon ako nagkaroon ng mga panibagong exposure, level of experience. Kaya ngayon, sa tirahan naman, no, nag-stay ako sa isang studio type. Ang monthly ko is 2,500 per month. Pagpasok mo, yun lang, kwarto. Yun. Yun ang una kong inistayan dito. Kasi if you want to become successful, umalis ka kung nasan ka na, kung saan ka nakatira. Okay? So, bakit? Simple lang. Kasi pag nandun ka, ang question is, kaya mo bang hawaan sila? Or ikaw yung mahawaan? So, umalis ka muna para pag lumakas ka na, kahit bumalik ka sa bahay ninyo, hindi ka na mahawaan. Ikaw nang makakahawa. Ako, umuwi pa ako ng Sorsogon to visit my parents. Hindi para mag-stay doon, to visit them. Para time to time may connection. Okay? Pero most of the time, wala po ako doon sa Ang reason nun is environment. Clear ba tayo doon? Okay? So, from studio type, nag-upgrade. Naging 2-bedroom. Pero maliit lang yung 2-bedroom. Ang monthly ko na nasa 9,000. Tapos nag-upgrade, naging penthouse. Okay? Tapos gusto ko na yung may parking na maayos. Tapos ngayon, I live in a 3-bedroom na apartment. Okay? 3-bedroom. Ang isa, istakan ko ng products. So, mas level up na siya ngayon. Kasi yung mga inistiyan ko, parang hindi pa naman siya bahay. So, ngayon para na siyang bahay. So, bakit? Kasi, by exposure. Okay? Kasi inaano ko na, sinisimulan ko na kasi yung, tawag dito, yung first house and lot. So, kailangan dapat, yung pagising ko, pag ko, ang pakaramdam ko nasa bahay na ako. Para na-attract ko siya. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay. So, ano yun? Ang tawag doon is new level of experience yun. Naiintindihan niyo po ba ako? So, doon nagbabago ang natin. Walang shortcut dito. Gusto niyo gumaling mag-present? Gusto niyo gumaling? Hindi kayo gagaling sa pag-attend ng training. Okay? Gagaling kayo saan? Exposure, new level of experience. Kailangan yung lagi kayo may kausap, doon kayo gagaling. Naiintindihan niyo po ba ako? Attend lang kayo ng attend, gagaling ba kayo? Hindi. Experience. Hindi lahat ng kailangan nyo matutunan nyo sa pag-attend. Lahat, karamihan matutunan nyo sa experience. Okay? Clear ba tayo doon? Yes. Oh. May question ba kayo dito? May question ba? Oh. Ganon din pag kahit anong sipag mo, sino ba dito yung kahit anong sipag na niya, wala pa rin? Wala pang kita, walang pumapasok. Or may kinikita ka man pero laging wala kang pera. Kasi baka by modeling, nakikita mo laging parents mo nag-aaway dahil sa pera. So ikaw, pag nagkakaroon ka ng pera, ginagastos mo agad. Kasi ang subconscious mo, ang default mo, ang sinasabi, kailangan mo yung gastusin kasi baka mag-away din kayo ng karelasyon mo. Baka maghiwalay din kayo. That's why kahit kumikita ng malaking isang tao, bakit nawawalan pa rin ng pera? Kasi nga, subconsciously, yun ang nangingibabaw. Okay? Ano pa? Kung ang parents mo naman, pagpasok ng pera, ginagastos agad, yun ang reason bakit ka gastador ngayon. Tama? Yun ang reason. Hindi pa pumapasok ang pera, gumagastos ka na. Tawag doon utang. Kasi by modeling nakita mo sa parents mo. Kung ikaw yung tipo ng tao, bata, may specific event ka, grabe yung sa'yo ng nanay mo, you don't deserve money, hindi kita bibigyan ng pera, mahirap ka, mamamatay ka mahirap. Di ba? May mga taong kahit breakthrough to breakthrough na yung pinapatulan nila pero wala pa rin nangyayari sa kanila kasi nga subconsciously, ang paniniwala nila, they don't deserve money. Kaya kahit anong sipag, kahit anong patol sa mga opportunities, walang nangyayari kasi nga, yun ang narinig nila,
habang lumalaki sila at yun na naging model nila. Kaya by practice, please, if you want to transform, given na tayo, may information na. Meron ng mga motivational tayo. May mga promo na and everything. Instructions, binibigay na. Yung mga training, naka-ready na. Anong kulang na lang? Ikaw. Mag-transform ka. Kaya I would like to encourage everyone to go on sa process na to. Walang ibang gagawa nito, hindi mentor mo. Nandito lang kami para mag-guide, mag-push, pero ang gagawa pa rin ito, walang iba kundi ikaw. Kaya if you want to really become successful, kailangan nyo maintindihan to. Kasi ikaw to eh. Sinasabi ko lang kung ano ako dito, pero ikaw din to. Lahat tayo meron tayong ganyan. Iba-iba tayo na naging magulang, iba-iba tayo na naging environment. Pero since nandito tayo lahat, bakit namin pinapasa to sa inyo? Ito, libre to ah. Pero nung nakatend ako nito, ang binayad ko, 5,000, 7,000. Pero kayo ngayon, libre lang, pinapasa ko sa inyo. Okay? Pinapasa ko sa inyo. Hindi ko alam kung alam niyo yung law of attraction, tama? Sino may alam ng law of attraction? Okay. Bakit hindi gumagana ang law of attraction? Kasi, ito lang siya, oh. 7% lang. Ang language, this is what you want. Okay? Etong 93%, this is the LOV, law of vibration. Kaya ang law of attraction, hindi gumagana kasi 7% lang siya. Sinasabi mo lang, gusto ko ng sasakyan. Gusto kong kumita ng 50K. Pero who you are, pag mahirap pa din, scarcity pa rin, hindi pa rin nangyayari. Bakit? Kasi ito. Kaya magbabago lang to, pag ang body mo nagbago, ang emotion mo nagbago. Paano? Ito na. Gagawin mo lang to para yung vibration mo magbago. Kasi lahat nagbabibrate eh. Bakit pag pumapasok ka sa hotel, magaan, parang na-inspire ka, nakakayaman? Kasi nang pumupunta doon mga mayayaman. Bakit pag pumunta ka naman sa squatter, ang bigat? Di ba? Kasi ang mga nandun, mga mahihirap. Tama? Tama ba? Yes. Sa hospital naman, sementeryo. Bakit pagpunta mo na nakaka-drain? Kasi vibration ng lugar, mababa. Bakit pag pumunta ka naman sa mga beaches, falls, nare-relax ka, lumalakas ka? Kasi ang energy doon, ang vibration doon malakas. Ganon din pag may kausap ka na tao. Pag may kausap ka na tao, bakit nadidrain ka? Kasi itong taong kausap mo negative. Pag may kausap ka naman na tao, bakit napapire up ka, napapositive ka? Kasi ang kausap mo na tao, malakas ang energy, nangangarap ng malaki. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Okay? Kaya, ito, pag naayos to, lalakas tong vibration mo. Ma-attract mo din man. Lalakas. Okay? Ang pera, nagpa-flow dun sa mga taong malalakas ang energy. So, kailangan yung i-develop yan. So, madidevelop lang yan pag araw-araw nyo na-expose yung sarili nyo through experiences and everything. Hindi kami dumating dito sa level na to dahil lang sa 1 week lang, 1 month lang, 1 year lang, no. Okay? So, paano nyo malalaman if pag pinapractice nyo na to, napapractice nyo ng maayos, simple lang. So, clear ba tayo doon? Yes. Okay? Mentor, paano kumikita yung mga masasama? Bakit may mga masama kumikita ng malaki? Simple lang, kasi sa pagkita ng pera, hindi naman kailangan ng ugali. Diba? Vibration nila yun eh. Gusto nila kumita ng malaki. Vibration nila yun. Wala. Asan yung ano? Magnet. Wala. Naintindihan niyo ba ako? Vibration ng mga ano yun. Vibration tapos may skills sila makikipag-deal. That's why kumikita sila kahit masama sila. Totoo man.
Okay? Bakit ikaw, ang bait-bait mo na, ba't hindi ka kumikita ng malaki? Kasi wala ka pang skills. Okay? Tapos, baka, di ba, halimbawa, gusto mo ng iPhone 17. Oh, ang mga kasama mo, pinupuntahan mo pang mahirap. Mga nagrereklamo. Ang emotion mo, nafe-feel mo, pang ano ka lang. iPhone 14. Language mo, sinasabi mo naman, 7% lang, gusto ko magkaroon ng iPhone 17. Oh, pero yung emotion mo, di ba? Ang action mo pa, kasi kasama din itong action, gusto mo kumita ng 50,000. So, language. 50,000 per month. Gusto ko 50,000 per month. Language. Oh. Kaya lang yung action mo, pang 5,000 lang. Tapos ang emotion mo pa, parang hindi ko naman kaya. May hit mo bang 50,000? Hindi. Kailangan mag-match yan. Pag itong tatlo, nag-match yan, yung language mo, iPhone 17, action mo pang iPhone 17, ang emotion mo, ramdam na ramdam mo, magkakaroon ka ng iPhone 17, yun na yun. Ang LOA plus LOV, doon na papasok ito. Pag spirit na, papasok na yung law of least effort. Yung inuhulog na lang ang mga kailangan mo. Clear ba tayo doon? Yes. Kaya sobrang importante kasi, di ba, ang computer may program. Kung ang program ng computer maayos, ang lalabas na maayos din. Ganon din kayo. Kaya since aware na kayo ngayon, so kailangan nyo nang simulan ngayon ma-reprogram ang sarili ninyo. Walang ibang way. Ito lang. Okay? Yan lang, walang iba. Question, sino may tanong? Tapos na ako, sino may tanong? Okay ba? May natutunan ba kayo? Yes. Okay. So, anyone? Wala ba kayong question? Wala? Sige, sige. Ano? Naintindihan mo na. Ano naintindihan mo? Yung i-program yung sarili mo. Ah. Naintindihan mo na kung bakit ganyan ka. Ano pa? Kaya ako nung naintindihan ko to, talagang umalis ako sa amin. Umuwi lang ako para kumuha ng gamit. Totoo yun. Oo. Kasi sino dito mga nag-hub na, hubbers? O yan. Di ba, from galing kayo doon, pumunta kayo dito. So, nagbago na to. Pero kailangan dapat consistent na yan. Di ka na alis dito. Tama? Tapos dito magkakaroon ka pa ng mga panibagong experiences. So dahil lagi mo kaming kasama, ang matutunan mo dito puro positive, maririnig mo. So yung language mo magbabago rin. Kaya nga dalawa lang yan eh. Diba? It's either titibay ka or manghihina ka. O bakit manghihina ka? Kasi hindi mo kaya. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. So yun ang ano namin, yun ang role namin. Ano pa? Anyone? Okay, may tanong ba? May hindi naintindihan? Ako naman, sige, ano yun? Kelvin, regarding pala sa body, if ever na may gusto kang ma-achieve, example, gusto mo mag-executive, paano ano yung body mo na gusto din niya alam mo, feel, usually kasi pag na-feel natin, through mind. So, may din yan, para din makonect yung body. Okay, dapat, kung mapapansin ninyo, may nakikita kayo ng mga note ng mga distributor, happy executive. May nakikita ba kayong ganon? Yes. O, dapat, kung gusto mo magkaroon ng pay na executive, di ba, by language, dapat pinapost mo yan, happy executive, o kaya, thank you for my executive direct. Kahit wala pa. By language yun. Dapat yun din. Di ba? Gusto, thank you for my executive account. Lagi mo dapat sinasabi yan. Emotion dapat ramdam na ramdam mo. Ramdam mo na-encode na, anong feeling pag na-register na? Anong feeling pag nandun ka na sa office, nagbibili ka na ng executive package? Tapos body, by actions dapat, pag nagpe-present ka, kailangan dapat nagpe-present ka ng executive package.
Tama? Ano pa? Dapat ang kinakausap mo din yung market na meron pang executive. Alam nga naman ng by action ang kinakausap mo mga squatter. Kung nagbebenta ka ng lakos, magbebenta ka ba ng lakos sa squatter area? Siyempre hindi. Walang bibili doon. Tama? Ganon din sa atin. Okay? So, yun. Naintindihan ba? So, dapat inaano mo na yan. O, note ka, happy executive, thank you sa may executive direct. Yun. Tapos emotion, dapat ramdam na ramdam mo. O, tapos pa-represent ka dapat, ganon. Dapat hindi ka nalalakyan sa 200,000. Dapat para sa yung 200,000. Dito emotion, dapat para sa yung 200,000 maliit lang. Alam mo ba kung bakit nalalakyan ka sa 200,000? Gusto mo malaman? Kasi di ka pa naman gumastos ng 200,000. Kaya nalalakyan ka. Sabi ko nga, exposure to new level of experience. Gusto nyo magamot yan? Simple lang. Mag-executive ka. Kasi pag nag-executive ka, doon mo malalaman na, ay, nagawan ko nga ng paraan na ilang araw lang eh. So pag may kausap ka na, malakas ang loob mo. Ako nga, nagawan ko ng paraan mag-executive, ikaw pa kaya, tita. So. Pero pag hindi ka naka-executive, kakabahan ka. Mag-close deal. O, ang sekreto, kung hindi mo pa kaya mag-executive pero gusto makapag-close deal ang executive, tapos ang market mo, kanino mo dapat ipapa-close deal? SP mo. Yan ang sekreto. Kaya lang, after ma-close deal, pag tinanong ka, executive ka ba? Anong isasagot mo? Anong sasagot mo? Kasi may mga tanong, may mga ganun na nagtatanong. Okay? Actually, ganun ang pag-train. Ganun ang pag-train sa sarili mo. Kung gusto mo maging ano lang sa'yo yung 200,000. Baba. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya nga sa mga first world countries, bakit yung iba, may mapapansin kayo ang mahal naman. Kasi ang level of experience niyan hindi pa ganun kaan. Pero may mga kausap ka, ang liit lang sa kanila ng 200,000. Kasi iba naman ang exposure nila, level of experience. Okay? So, naintindihan ba paano magpa-pay-in? Tama yung tanong mo eh. Actually, nintay ko yung tanong mo. Na para ma-relate natin to sa negosyo natin. Okay? Ano pa? Yes. Hindi siya maiwasan. Okay? Hindi siya maiwasan kasi time to time babalik ka sa default mo. Sample, tamad ka. Tapos, kahit naman na, di ba, sumasama ka sa modeling, mga masisipag, by body and everything, nasa bagong environment ka na, di mo maiwasan, tatamarin ka pa rin. Kasi ang default kasi, di ba, explanation ko kanina, 22 years. So, kahit pinapractice ko na to, do you think mawawala agad siya sa loob ng 1 week? Mapapalitan agad siya 1 month, 1 year? Hindi. Time to time, babalik yan. Pero dahil aware ka na ngayon, alam mo na kung mag-stay ka ng matagal dyan. Sample, tinamad ako ngayon. O, alam mo na kung, di ba, aware ka na dito eh. Hindi na siya automatic. Kasi pag sinabing automatic, default yun eh. Pero pag may awareness ka na, hindi ka na automatic. Kasi may choice ka na ngayon. Kung papatulan mo yung katamaran mo o hindi. Kaya nga tawag dito awareness. Okay? So, hindi ka na magiging default. So, mano mo, ay, shit, kailangan ko pala magsipag. Di ba? So, pagkagising mo, nakakatamad naman. Shit, kailangan pala, makalima ngayon. Ano na, di ba? Di ka na magbabago na, doon ka na magbabago kasi may awareness ka na. Tapos, pag nagagawa mo na siya araw-araw, magiging automatic na siya sa'yo. Yung kahit kakagising mo pa lang, kaya mo mag-present. Di ba? Yung kahit antok ka na, kaya mo mag-present. Yan na yung, yan na yung magiging, para magiging ano mo na siya, magiging routine mo na. Para paliligo, automatic na sa'yo. Ganyan ang success. Hindi magiging consistent ang success sa'yo pag hindi naging, nagiging part ng life mo yan. Pati discipline. Diba? Kasi tingnan nyo to ito yung proseso para mas maintindihan nyo Una,
magdidisiplina ka, magiging committed ka, tama? Magsisipag ka. Yan ang una. Okay? Ngayon, magkaka-result ka ba? Yes, magkakaroon ka ng benta, magkakaroon ka ng pay-in, kikita ka. Clear ba tayo doon? O, ito yung sakit ng iba. Pag kumita na, babalik sa dati. Kung ano sila. Tatamad-tamad muna, relax muna. Pag naubos ang pera nila, babalik sila ulit. Magiging committed naman, didisiplina na naman, magsisipag na naman. Tapos kikita. Pag kumita, pag naubos mo ng pera, babalik naman sa dati. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi nila naging lifestyle yung pagiging successful. Hindi katulad ng paliligo, pagtututbrush, pagsuot ng tsinelas. Hindi naging automatic. Hindi naging lifestyle. So, dapat ang pagsisipag maging lifestyle ninyo. Dapat maging automatic siya sa'yo. Ganon din ang disiplina. Kasi kung gagawin mo lang siya for the sake of the result, para disiplinahin mo, can never make it. Ganon din sa pag-gym. Pag nag-gym ka, hindi mo dapat goal pumayat or gumanda ang katawan mo. Ang goal mo dapat, maging lifestyle mo yung pag-gym. Kasi pag ang goal mo pumayat or gumanda ang katawan mo, pag nakuha mo na yung goal mo, babalik ka pa rin sa dati. Pero, pag lifestyle mo siya, pag pumayat ka na, gumanda ng katawan mo, araw-araw ka pa rin pupunta sa gym kasi lifestyle mo na siya. Yes. The way of life na. Ganyan dapat. Diba automatic, katulad ng paliligo. So kung may magiging automatic man sa'yo right now, simula ngayon, dapat ang magiging automatic sa'yo, hindi katamaran. Hindi pagreklamo. Dapat ang magiging automatic sa'yo, magsipag, disiplina, at gumawa lagi ng paraan, hindi reklamo. Yun dapat ang maging default mo. Di ba? Kaya ang abundance, doon siya nagiging ano. Pag nagawa niyo yun, hello? Pag nagawa ninyong maging lifestyle na yung ganon, pagsisipag, disiplina, and everything, ang abundance papasok na lang. Pero kung lagi ka doon sa kikita, magre-relax, tatamad-tamad naman. Pag wala na naman, nasa side na naman, saka naman magsisipag. Ayan. Clear ba tayo doon? Yes. Okay? So, ganun din, sa mga bago na nandito, pag bago ka pa lang, ang default mo, para kumita ng pera, magtrabaho. Pag meron ka na ditong mga, di ba, na-experience dito, na mga ano, papasok yung default mo, ano kaya kung babalik na lang ako sa trabaho ko? Or tutuloy ko ba to? Ayun. Kaya ako, from nurse, nung nag-join ako dito, mayroon ba akong level of difficulty na pinagdaanan? Yes. Nahirapan din ako. Pero, since gusto ko maging negosyante, di ba? Negosyante na ako. Affirmation. Negosyante na ako. Sino yung lagi ko model? Kasama ko, mentor ko. Nakita ako sa kanila, nakikikain. Karoon ako panibagong model, tapos nagkaroon panibagong exposure. So, kahit may pinagdaanan ako, hindi ako nag-quit, hindi ako nag-stop, hindi ako bumalik. Tumuloy ako. Okay? Kasi nga, nagbago to. Pero bakit may bumabalik pa rin? Simple lang. Nandito na sila sa environment, nagkaroon ng mga panibagong experience, language, okay? Pero baka ang ano nila, 38% dito, baka hindi na nagbago. Kasi pag ito lahat to nagbago, nag-transform, tapos naka-align, yun naman yun. Tutuloy-tuloy ka maging negosyante. Tutuloy-tuloy ka maging ascenders. Okay? Kaya dapat tatlo yan. Gusto niyo maman dito? Yes. Tatlo yan. Number 1, dapat malalim ang why mo. Okay? Pangalawa, dapat 100% naniniwala ka na yayaman ka dito. Yes, I believe. Okay? Tapos, pangatlo, dapat 100% naniniwala ka sa sarili mo. Yes. Bakit dito may mga mayayaman nag-join? Hello? May mayaman nag-join dito, mas lalong yumaman pa. May mayaman nag-join pero wala nangyari. Bakit? Kasi, yung mayaman, bakit sila yumaman pa na nag-join dito? Kasi, check, why? May why sila eh. May purpose sila. Pangalawa, naniniwala silang yayaman sila dito. Pangatlo, naniniwala sila sa sarili nila. Pero bakit yung mayaman nag-join,
pero hindi yumaman kasi baka wala silang reason bakit kailangan pa nilang kumita. Or hindi sila naniniwala na yayaman sila dito sa company natin. Okay, ano pa? May mahirap nag-join yumaman. Dito, tama? May mahirap naman nag-join pero hindi yumaman. So, baka yung yumaman dito na mahirap, malalim ang reason bakit niya ito gagawin, naniniwala siya na yayaman siya dito, tapos naniniwala pa siya 100% sa sarili niyang yayaman siya. Pero yung mahirap na nag-join dito, bakit hindi yumaman? Kasi meron naman siyang malalim na reason, mahirap eh. Gusto yumaman, tama? Oh, ang company naniniwala siya yayaman siya dito, pero along the way, hindi siya naniniwala sa sarili niya yayaman siya. Kaya wala pa rin nangyari. Kaya laging tatlo yan. Hindi pwedeng mawala dyan ng isa. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Dapat tatlo yan lagi. Kaya pag may kulang dyan, alam mo na. Dapat 100% yan. Hindi pwedeng 99. Okay? Hindi pa rin 99. Kaya ako, yung lisensya ko, pagiging nurse, kinibab ko. Malalim ang reason ko, bakit ko to gagawin. 100% naniniwala ako ditong yayaman ako. Kasi ginibab ko na nga yung pagiging nurse ko eh. Tapos 100% naniniwala akong kaya ko. Okay, paano natin i-relate yan? Eto, bakit ako nagkaroon ng ganyan? It's because of this. Naging 100% yan because of the experience, because of the environment, tapos yung language pa. Naka-docs? Yes. Kaya pag meron kayong mga kaibigan na negative, cut muna kayo ng communication. Okay? Ako, pag umuwi ako sa bahay, negative na nga ang mga kausap ko sa labas. Pag uwi ka pa sa bahay, negative pa yung parents ko.